People's Television has been tasked to cover live the promulgation of judgment of the Maguindanao Massacre case on December 19. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. The Maguindanao Massacre is known as the worst election-related violence in Philippine history and the height of the trampling of human rights, particularly press freedom. 10 long years have passed since the country watched the wheels of justice to turn. As the promulgation of the case draws near, the victims' families, the accused, and all those threatened by the magnitude of this crime await the revelation of the truth and the serving of justice. With this, here in Pros and Cons, we raise the question: will justice be truly served in the Maguindanao Massacre case? What lessons will this case impart amid the magnitude of its implications to human rights? Has the government done well in protecting the rights of journalists in light of the aftermath of the Maguindanao Massacre? 10 years have passed since the Napatunayan Massacre, but the tragedy and its implications stay fresh in our minds. At this point, we take the time to draw lessons from this incident in the broader perspective of what has been threatened here the most: our human rights and, of course, human dignity. So, mga kababayan, dito po sa ating bansa at sa buong mundo, tayo po'y napakaswerte ngayon, napakapalad po natin at kasama natin sa ating programa ang dalawa sa mga pinagpipitagang personalidad po dito sa ating bansa when it comes to freedom ang pinag-uusapan. Unahin ko na po sa aking kanan, si Undersecretary Severo Catura. Siya po ang Executive Director ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. Alam po ninyo, marami kayong mga human rights na didinig. Pero siguro si Usec Catura, bihira po ninyong madidinig, pati yung kanyang opisina. So, tanong ko po kay Usec Catura, ano ba yung page RCS? Sige, una sa lahat, maraming salamat Usec Joel, no, sa paanyaya ninyo na makasama kayo at yung pagkakataon na pag-usapan natin ng isang very controversial yet often misunderstood issue, which is human rights. No? Yung Presidential Human Rights Committee, actually mas nauna pa yan sa Commission on Human Rights. So, ito ay isang tanggapan na mismong nasa tanggapan ng Pangulo, na ang role nito ay mag-provide ng advice on human rights matters. Okay. And to ensure that the Executive Department fulfills its duties and obligation, specifically in promoting, protecting, and fulfilling human rights of its people. Alright. So, ang tutok lang natin dito, yung Executive Department, while the Commission on Human Rights, yung mas malaking body, mas broad, is focused on the entire bureaucracy. Alright. Huhukayin po natin mas malalim yung about sa PHRCS, but I have to introduce our next guest to my left. Walang iba po kundi si Vice President Paul Guttierez ng National Press Club, who is also the chairman of the Press Freedom Committee. Parin Paul, kumusta? Yes, thank you Usec at good afternoon Usec Kasuraw at sa atin pong mga tagapanood sa programa ito. And again, thank you for inviting me for the second time around dito sa programa mo. Veteran. Anyway, when we return, we'll begin our discussion on today's issue. Marami po tayong pag-uusapan about human rights. Talaga man tayo pinakadelikado sa mundo. Katulad ng sinasabi ng mga kritiko ng ating Pangulo at ating pamahalaan. Pros and cons, we'll be right back. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. November 25, Lunes. Nagpunta si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Busan, South Korea para dumalo sa ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit. Nag-courtesy call sa Pangulo ang ilang opisyal ng pangunahing business companies doon. Sinundan ito ng bilateral meeting ni na Pangulong Duterte at Republic of Korea President Moon Jae-in na layong patatagin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. 필리핀은 우리와 The Philippines was the first among ASEAN countries to establish diplomatic relations with Korea and also the first to dispatch troops to fight on our side during the Korean War. I'd like to express my profound gratitude to the people of the Philippines for their lasting friendship over the past 70 years and to you, Mr. President, for your great affection for Korea.
대통령님의 탁월한 지도력으로 The Philippines is the future of ASEAN as it continues to achieve an impressive growth rate of 6% each year, thanks to your outstanding leadership. The past 7 years, decades have witnessed the level of our interaction rise. Our cooperation encompasses its various spheres, from trade, investment, and order, to infrastructure development, defense, science, technology, and agriculture. Sinaksihan din ng dalawang lider ang pagpirma sa 5 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Kinagabihan ay dumalo si Pangulong Duterte at iba pang ASEAN leaders sa welcome dinner. We're back on pros and cons, and today's topic is about the Ampatuan Massacre and its relevance to our fight to protect human rights, our campaign. Not only human rights, but human dignity. Alam po ninyo, it's very, very disheartening. It's very frustrating whenever we hear people, our kababayans, no, ibang sektor ng ating lipunan, lahat na lang ng ibinato na sa ating bansa, pinakadelikado, pinakadaming namamatay. Kung tutusin tayo, dapat yung as in superlative to a good description of our country. That's patriotism. But tanungin po natin mga kababayan si Sy Catura, ano ba talaga yung yung ating overall human rights situation sa ating bansa, no? What's really happening? Okay. Pwede natin kasing tingnan muna yan kung bakit nagkakaroon ng ganong kalalim na kontrobersiya. Ang human rights, kung talagang pagsusuriin mo, ito ay isang positibong bagay. Kaya siya nagiging controversial. Ito yung sinasabi natin na human rights has become so politicized and weaponized. So ito ay ginamit ng ibang mga sektor sa lipunan para siraan mismo yung ating pamahalaan. Aray. Okay. Ano ba talaga ang human rights? So, dapat tingnan natin yan sa isang mas malawak na aspeto. Ano ang bumubuo nito? Ang sa isang aspeto nito ay tinatawag na ethical standards. Ang bawat estado o ang bawat komunidad ng mga tao ay meron tinatawag na kultura. Okay. So, alam nila kung ano ang tama at mali. So, mali ang pagpatay, mali ang pag-aapi, mali ang pagnakaw, mali ang halimbawa pag ikaw ay magiging corrupt na tao, mali yun. Ito yun. Ano pa yung mga positibo? Yung paglalamang sa kapwa. Yes. So ano pa yun? Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa anak. Okay. So ito yung ethical standards. Ang ethical standards ay binubuo din ng paniniwala natin sa relihiyon. Okay. So kasama yan, no? Pati yung ang ibang reliyon sinasabi na ay kailangan itong patayin. Kasi kung hindi siya papatayin, hindi siya makiklen sa panibagong buhay. Pagbalik niya, siya madumi pa rin. So, iba-ibang pananaw yun. Ang isang aspeto naman, ito yung tinatawag na norms or legal framework. So, meron tayong batas, konstitusyon, meron tayong mga pinirmahan na tinatawag na human rights treaties. Kaya tayo nagre-report sa UN. So, isa yon. At ang pangatlo, yung tinatawag na social advocacies. Yung ipinaglalaban ng mga sektor ng lipunan. Dito pumapasok yung sa mga social advocacies, yung pag-weaponize ng konsepto ng human rights. Weaponize against the government, the state. Yes, that's correct. Okay. Maganda ang pagsulong ng human rights dahil kung titingnan mo talaga, ito ay dapat nakakabuti sa estado ng tao. Ito nagbibigay protection sa kanya laban sa abuso. Pero ang kahihinatnan talaga nito ay ang pag-uplift ng human dignity ng bawat tao. Kaya nga, if you have to equate human rights, it is human dignity. So anything that uplifts human dignity is actually respectful of human rights. That's very nice. So anything that violates, that concept actually leads to the deterioration of the dignity of the person. By the way, nga pala, ang human rights ay isang obligasyon ng pamahalaan. Parang magulang siya at pinag-aalagaan niya ay ang mga tao bilang mga anak. So siya ang dapat magprotekta. Merong mga ibang grupo naman, halimbawa may pasaway naman na bina-violate o inaabuso ang human. Hindi yan violation, ang tawag yan pag-aabuso. So human rights abuses. So it is the government that has the obligation to fulfill, promote, and protect human rights. And if there has to be any violations, inaako ng gobyerno yan kasi hindi sa pagpapatubad. Kaya lang, makikita natin dito, ang isang example, halimbawa, merong isang grupo ng mga bata na na-traffic. Galing sa probinsya, dinala dito,
para gawing mga... Na traffic, hindi po naipit sa traffic. Oh, yan, tama. Clear natin. Oo. Na traffic meaning in-exploit, Yes. sinamantala, kinuha, Kinuha dito, tapos ginawang child labor. Hindi po yung traffic na puting ban. Iba po yun. Iba yun. Oo. Alright. Ngayon, nagiging violation of human rights yan kung halimbawa ang gobyerno hindi siya gumawa ng paraan para i-rescue ang mga batang yan. That's right. So, pag hindi natin nagawa ng paraan na rescue sila, the violation lies with the government. Okay. However, yung role na yon, pag merong threats, doon nagkakaroon ng problema. Halimbawa, kung yung grupong yun ay kinuha ng isang sindikato, inaabuso ng grupong yan yung human rights ng mga bata, pero pag pinipigilan tayo ang kanilang obligasyon, doon nagkakaroon ng problema. I see. Kasi ang tingin ng ibang bansa sa atin, halimbawa yung mga external observers, gobyerno ang nagkulang. Ito ang tricky. Laging gobyerno Yes. ang dapat ano dito eh. Ang kanyang may sole responsibility. Yes. Kaya nga natin pinanghahawakan ang human rights. I see. Dahil hindi ito isang, kaya nga pag si Pangulo, nagsasabi siya na, kailangan natin gawin to kasi kailangan natin i-save o salbahin ang ating kinabukasan, yung ating mga bata. Yun ay isang moral and ethical standard. Ngayon, pag pinipigilan tayo doon na nagkakaroon ng problema, weaponize ngayon ng kalaban ng gobyerno na, ay, inaano nyo yan eh. Ina-arresto nyo, so ginagawa ng kwento. I see. Yun ang nagagamit, weaponize, nasisira, napapahiya yung Yes, ating bansa, that's correct. napapahiya ating gobyerno. Paul, in the context of the Ampatuan Massacre, no? Naturalmente, ako galing din sa media, sinasabi nila na naturally we're critical with adversarial to the government, etc. But my question is, how do you see the Ampatuan Massacre in that context, and what's your take on the overall situation of human rights in the country? Well, insofar as yung pinakamadugong massacre nga na nakita natin, no, yung nangyari, yung Ampatuan Massacre, no, talagang mayroong merong paglabag sa karapatan. Kita naman natin, patay lahat ng biktima. No? 58 victims and 32 of them are members of the press. Lahat sila ay patay dyan, ano. But tingnan natin sa hinabang proseso, by the way, malapit na pala ang proclamation ng decision, December 19. Along the way, sa nakaraang 10 dekada, sa pananaw ng National Press Club, malaki ang pagkukulang dito ng pamahalaan kung hindi ito inasikaso. Diba? And if you remember, hindi ko po sinisiraan ang nakaraang administrasyon, at hindi ko po pinupuri itong nakasalukuyang administrasyon. I am just stating the facts, mga kababayan. Sa 6 na taon po ni Nene Aquino, kami po sa National Press Club, in fact, campaign promise ito ni Noynoy noong 2010. Bigyan ng hustisya ang mga biktima ng Ampatuan Massacre. Nagpahayag po kami ng pag-asa dyan. But for the last 6 years ng Aquino administration, we've been calling the attention. Magkasama pa tayo sa National Press Club. Every year po, mga kababayan, andyan po kami sa Mindioda. Wala pong nangyari. Now, the condemnation po na binuhos ng National Press Club sa Aquino administration would also be the same dito sa administrasyong ito ni Pangulong Duterte kung wala po tayong nakitang mga pagkilos positibo para naman po finally ma-address na po itong issue na ito na unfortunately batay po sa pag-iimbestiga ng National Press Club at obserbasyon sa mga pangyayari, hindi lang na-weaponize yung issue ng human rights. Na-commercialize pa nga ito. So, I mean, totoo po yan. Anong na-commercialize? Na-commercialize So, ito pong issue ng kagaya po nito mga biktima ng Ampatuan na massacre po, nalaman po ng National Press Club, milyon-milyon po ang kinulektang pondo dyan ng ibang media organizations on behalf of the victims. And then, alam po ba ninyo, mga kababayan, when we were there for the 10th commemoration, ito pong nakaraang November 23, dyan po sa Maguindanao, nalaman po namin na despite all these millions collected by this so-called legitimate media organizations in the country, alam niyo po ba, wala na pong nag-aaral sa mga pinag-aaral po nila.
And in fact, right now, wala pa pong nagbibigay sa kanila ng audit. Saan napunta po lahat itong kwartang ito? Yun po ang masakit na nangyari dito sa human rights situation sa Pilipinas, mga kababayan. Ang mga biktima po ay ini-exploit pa po ng ilang grupo. Well, unang-una po, para po wasakin ng gobyerno. Now, again, Usec, I am not defending the government. It is capable enough to defend itself. But I am just stating the truth and the facts, mga kababayan. Ginagamit po ang mga issue ng paglabag sa karapatang pantao, unang-una po para siraan ng gobyerno, at pangalawa po, makapangolekta ng pondo. Weaponizing and commercializing the issue of human rights. That is the worst thing po na nangyari sa ating bansa. That is the worst thing na nangyari po sa ating mga Pilipino. Nawala na po yung ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Tinitingnan po natin na isa na lang bagay na pwedeng pagkakitaan itong mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. How would it affect now the overall situation nga ng human rights sa ating bansa? Ang laki ng impact yan. Kasi kung makikita ninyo, for so long, the Ampatuan Massacre has been made to define the human rights situation in the Philippines. No? Na-commercialize. Yun, mapapasok doon yun. Na-weaponized. Kaya ito yung sinasabi natin na ito yung sinasabi natin na kapag ang pamalaan o ang gobyerno ay binabatikos tungkol sa kanyang mabagal na pag-akto, sa pag-act sa isang kaso tulad nito, ang lumalabas na violation ay nasa gobyerno. Pero kaya ito yung makikita mong weaponization. Kasi kung tingnan mo talaga, sino ba ang mga pumatay? Hindi naman gobyerno. Pero tayo tinatamaan. Tayo ang, sa labas ng bansa, tayo ang lumalabas na tayo ang human rights violator. Ang masama. Dahil yung sinasabing impunity. Na hindi nagpa-prosper ang mga kaso. So, kapag yan na nagkaroon ng positive resolution, I think that will change. It's a game changer. That once and for all, it will present to the world that the mechanisms in the Philippines, the justice system is working, the criminal justice system, na no matter how slow, it's still moving, it's working. That's correct. Ang fear ko dito, tama yung sinasabi ni Sir Paul, marami rin mga grupo dyan na ayaw yan magkaroon ng resolution. Tama! Kasi habang nandyan yan ay isang negative point, a black mark sa Philippines. Gusto nila yan kasi pupuntahan ko rin sila to commercialize. Sasabihin nila yan, patuloy namin gagawin ang paglabi sa Pilipinas na dapat siya maging seryoso sa kanyang obligasyon. Kaya tulungan niyo kami, bigyan mo kami ng pera kasi kailangan namin kami nagbabantay. Kami nagbabantay. Mamaya babalikan natin yung term na impunity. No, what is impunity against media? What is impunity in the human rights context? But first, let's pause for a break and we'll continue our discussion when pros and cons returns. November 26, Martes, Busan, South Korea. Dumalo si Pangulong Duterte kasama ang iba pang leader sa ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit sa pangunguna ni President Moon Jae-in. Humanga ang mga leader na matunghayan ang mga kamangha-manghang produkto sa ASEAN ROK Innovative Showcase 2019. November 28, Huwebes, Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang awarding ceremonies ng 2018 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities at 2019 Model Overseas Filipino Worker Family of the Year Award. November 29, Biyernes. Mainit na tinanggap ni Pangulong Duterte sa palasyo ang candidates for military observer in various United Nations peacekeeping missions at ang mga delegado ng 5th ASEAN-Russia Youth Summit. Tinanggap din ng Pangulo ang sagisag ng Bayam 2019 sculpture mula sa renowned glass sculptor na si Ramon Orlin. November 30, Sabado, Bonifacio Monument, Caloocan City. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang paggunita sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio sa selebrasyon ng kapanganakan ng tagapagtatag ng Katipunan. Malacanang. Mainit na tinanggap ng Pangulo si Sultan Haji Hassan al-Bolkiah ng Brunei Darussalam. Mas pinatatag ang ugnayan ng dalawang bansa sa pamagitan ng bilateral meeting na pinangunahan ng dalawang leader. Bukawe, Bulacan.
Napaindak sa saya si Pangulong Duterte nang masaksiyan ang engranding opening ceremony ng 30th Southeast Asian Games na ginanap sa Philippine Arena. Ako po si Secretary Martin Andanar at ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. You're still watching Pros and Cons. Before we continue, mga kababayan, let's check out what social media has to say about our topic. No? So, Usec Noy and Paul, Vice Paul, meron tayong poll question posted on the Philippine News Agency website. Ang tanong doon, napatunayan ba ng gobyerno na may kakayanan itong protektahan ang mga mamamahayag kasunod ng nalapit na pagbaba ng hatol sa kaso ng Ampatuan Massacre? So, ang bumoto po ng oo ay 89% at 11% po ang nasabing hindi. Well, malaking majority po yan. Sunahin ko na itong kay Edwin Rosas. Nagkataon lang na ang noon na nasa pwesto hindi interesado, ngayon lang na presidente interesado. At para naman kay Macar M. Zelda. Marami pera si Ampatuan, kaya ginagatasan pa ng mukhang pera, abogado. Whenever we hear about media killings, no? Human rights especially, lagi nagka-crop up yung salitang impunity. So once and for all, kasi sa slogan, sa mga propaganda, anti-government campaign, no? Puro impunity, binabanta yung impunity. Usec Noy, i-describe nyo nga po sa amin kung ano yung ibig sabihin ng impunity na yan. Okay, ang impunity ay yung pagkakawalang aksyon na sinasabi na ang gobyerno daw ay kapag mayroong mga kaso na idinudulog sa kanya, hindi niya inaaksyonan. Okay. It's either na hindi gumagawa ng paraan para makakuha ng mga witnesses, halimbawa. Parang deadma lang. Deadma lang. O kaya hindi siya gumagawa ng paraan para mag-reach out sa community na kung saan nangyari ang ano. So, ang ibig sabihin lamang ng impunity is yung total disregard of the government for justice to roll. Pero I think that's that's an overused term na ginagamit ng ating mga critics kasi kung makikita ninyo, nandiyan yung mga mechanisms, okay? Sa pinag-usapan nga natin yung tinatawag na extrajudicial killings, meron tayong task force niyan yung AO35 at yung sa inyo, yung sa Presidential Task Force on Media Security. That is a mechanism, no? So, ang sinasabi nila dyan is kahit na meron tayong mga kaso na binibigay sa kanila, hindi umuusad. Kasi daw kesyo mahina ang witness protection program, may takot daw ang mga taong lumabas. Pero ang sinasabi natin, kung ganito yung inyong pananaw, hindi kayo tumutulong. Kasi ang sinasabi namin sa inyo, itong lahat ng mechanism na ito, meron siyang mga windows for engagement with private groups na makilaho kayo. Join kayo dito. Yes. But however, ang problema, ayaw nila. Ganun na naman. Kasi kinomercialize nila. Ayaw nila ma-solve yung problema yan. Kasi once na-resolve yan, again, that would lead to making them irrelevant over time. That's right. And mga kababayan, yung pong binabanggit ni Usec Nonoy, alam niyo po, na-discover po namin yan nung nandun po kami sa Europe. No? Magkasama po kami noon. So, ang dami namin na-discover doon ng mga kung ano-anong mga kababalaghan. No? Meron pang ang foreign NGO doon. Anong tawag niya? Human rights, hindi defenders. Human Rights Watch. Hindi. No. Actually, pinag-warningan nga tayo eh. Naalala mo, mayroong isang Turkish NGO na sinabi niya, be careful with those people. They are not human rights defenders, but they are human rights mercenaries. Yun. That term. So, it's a concept in Europe na mayroon talagang human rights mercenaries. So, mag-iingat po tayo doon. Anyway, Paul, impunity, media impunity, etc. Do you think there's impunity? Well, judging from what Usec Noy, how he described the term impunity, you think there's still impunity? Well, meron naman talagang mga instances ng mga pang-aabuso lalo na ng mga state forces leading to this shall we say violent incidents particularly may mga kinasuhan nga tayo sa hanin ng media But the point is when it comes to impunity, I tend to agree sa statement ni Usec na po yan
kung walang ginagawa ang gobyerno, and tama rin po, obserbasyon ko po ito, mga kababayan, dito po kasing Presidential Task Force on Media Security, this is one of the requests that the National Press Club asked this administration even before the President took office in 2016. At lahat po kami rito ng media group sa Pilipinas, magkakasama po kami dito. The problem is, right now, Usec, ikaw na sumagot, ilan na lang ba ang mga stakeholders ng media organizations? Diba? Ang problema po, naging problema dito, many groups are crying impunity. But then, they never participated and they refused already to participate in any official investigation being conducted by the government, particularly to address impunity against the ranks of the media. Kumbaga, to put it bluntly, they refuse to avail of the mechanisms. Because the mechanisms are working. And it's against their interest. Ayaw na nila. And nabanggit kanina ni Usec yung tungkol sa Witness Protection Program. You recall, Sy Egco, yung isa nating member sa National Press Club, si Ruby Garcia, ito po yung napaslang sa loob ng kanyang tahanan. 2015. Ang naglakad po, at tinanggap naman ang naglakad po sa Witness Protection Program dito ay ang National Press Club. So to say po na hindi gumagana yung mga mekanismo, unang-una to secure the witnesses, and secondly to give justice to the victims. To say na hindi to gumagana, kaya may impunity sa Pilipinas, that is wrong. It is not working insofar as some groups are concerned. Kasi wala na sila sa proseso, nag-back out na sila, umalis na sila. Totoo yan. Tama Yun yan. po ang nagiging problema. Matagumpay yung proseso. So, yun po ang naging problema. On the part po ng National Press Club, we are always saying, while we are always ready to criticize the government, we are also ready to help, to assist, and to join hands with the government to solve all these killings. Kasi kung hindi po magtutulungan ang bawat sektor sa ating lipunan, wala pong masosolve na krimen. Ilulubog Wala pong mabibigyan ng hustisya. How can we address that situation wherein sirang-sira talaga tayo, Usec Diba? Well, we have been saying that the truth is supposed to set us free. That's right. No? Kaya nga ang ginagawa natin every time that there's an opportunity, we try to really give the correct information. To the point na kuminsan nahihirapan na tayo, na hoping na makinig sila, kuminsan ayaw makinig pa rin kasi malakas pa rin yung bulong ng kalaban, na gustong sumira talaga. Pero sa akin lang, ginagawa natin lahat ng bagay para maparating ang tamang informasyon. And to the extent, sabi ko nga, there was even an incident in the UN. Just imagine, Usec Joel, Sir Paul, would you believe na ang narrative na pinapadala nila doon is that, ito hindi ko makalimutan every other day in the Philippines, there are 2 or 3 children being killed. Grabe naman. At every street corner, there is a youth that is gunned down because of the anti-illegal drug campaign. Grabe naman. Ganun ang senaryo na gustong palabasin nila. Ang sabi ko, ako surrender na. Don't take my word for it. Don't take their word for it, sabi ko doon sa mga foreign attendees. Just go visit the Philippines. That's right. See for yourselves what is happening. And you will find out that the truth is there. Before we go, I'd like to get your messages to our people. Unahin na natin yung pinakabata ba? Sige, Usec Noy, kayo po muna. Yung malaking tiyan, Okay. Sa akin lang ganito. Mamaya yung human rights violator. Napakahalaga na maunawaan natin ang konsepto ng human rights sa tamang perspective. Ang human rights ay isang malaking aspeto ng tinatawag na tamang pamumuno. Dahil mismo ang gobyerno ang sumusulong nito. Tandaan natin, ang anchor ng human rights is uplifting human dignity by protecting people. Protecting their state of life, pagbigay sa kanilang mga serbisyo na ayon sa kanilang makakapagpaangat ng kanilang buhay, kasama na ang libreng edukasyon, healthcare services, jobs, all the opportunities so that their lives will be fully developed. As soon as we can do it, government is pursuing that, it actually uplifts the spirit of a person and uplifts a person's dignity. That is human rights. Alright. That is human rights. At kung nakikita natin, narinig natin ang sinasabi ni Pangulo na pangalagaan natin ang kinabukasan ng bayan natin, alagaan natin ang ating mga bata, that is human rights. Alright.
Very good. Very well said. I love it. Okay, Vice President Paul, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Yes, sa atin pong mga kababayan, alam po ninyo, itong karapatang pantao ay isa pong universal and fundamental right ng bawat isa po sa atin. At hindi po natin ito maiaangat, mapapanatili at parang isang mahalagang kayamanan na mapag-iingatan po natin kung hindi po tayo lahat magtutulungan. Bagaman nga po, tayo merong karapatang batikusin ang gobyerno, dapat din po nating kilalanin na at the end of the day po, kailangan magtulungan ang taong bayan at ang gobyerno para po marisolba ang anumang problema sa paglabag sa karapatang pantao. Yun lang po. Alright, very well said. Thank you very much, gentlemen. Usec Noy, Paring Paul, maraming po salamat. Susunod, imbitahan po namin uli kayo, especially after the promulgation. Yes. Alright. So there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Tune in again next week as we discuss another hot topic. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right, or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel Sy Egco. Thank you, and see you on the next episode of Pros and Cons.